Okay, next step naman tayo mga ka-enbas. Tapos na tayo sa o-ring. Yung kopa, ginawa nating o-ring. Yung naka-offset as discussed sa last previous video. Na center na rin natin. Tapat na tapat muna po siya sa butas ng ating barrel mga ka-enbas. Yung muka. Ngayon, hindi matapos-tapos yung problema dito sa rear portion ng ating receiver mga ka-enbas. Ayun, may napansin na naman po tayo, dalawa po ito. Kailangan natin pong discuss, ipakita for syempre educational purposes at malaman din ng ating kapwa erganero, lalong lalo na po sa kanilang mga simple fix or DIY na pwede nilang gawin sa kanilang unit. Yes, in case na nararanasan din po nila or nakatanggap sila ng ganitong klaseng problema sa kanilang unit. So ayan po. Ang una, ito magkasama kaya malakas yung backfire. Malakas yung backfire dito sa likod, dito na lumalabas, wala na po dito. Kasi naayos na po yan. Ito na pinutok-putok ko kanina. Dito naman na lumalabas. So, chinek ko bago ko linapag, inayos, bago ko tines. Duda na ako. So yung una mga ka-enbas is ito yung diameter po ng ating valve housing, tapos yung butas po yan yung saan siya pumapasok, yan sinushoot natin yan, shadow pong maluwang, meaning mas maliit po yung OD nito, diameter po nito doon sa ID ng pinapasukan niya, maluwang, masyadong spacious po. So please be reminded, lahat po tayo na gumagawa, na kailangan as much as possible talaga po is hindi po yan maluwang. Tingnan nyo, maluwang, masyadong maluwang po yung gap dito. Kakakus po yan ng backfire yan, maluwang po masyado. As much as possible, kaya umaalog po to, masyadong alog. Tapos tatango-tango yan pag puputok ka, gaganyan nyo, umaalog ayan po. As much as possible, tayo dapat almost fit konti lang yung space sana po dyan, yung natural lang, smooth lang na mag-play po siya, hindi yung ganito na alog-alog po. So ito, yun yung una napansin ko. Okay, sige, punta tayo sa board para ma-explain natin maigi mga ka-enbas. At least mas maliwanag, di po ba, may illustration tayo. Ito kasi, sige, yun yung papunta na sa barrel, yung o-ring na ginagay natin. Okay, yun yung base ng ating buong swing. Okay, ito yung butas niya, yung transfer yung pataas. Tapos ito naman yung butas ng ating housing. Ayan, sa housing mayroon tayong, di ba, nakita nyo doon, nagkabilaan, mayroon siyang o-ring. So ganyan. Ang nangyayari dyan mga ka-enbas, manggagaling dito po yung air, papasok dyan. Okay, then pupunta dyan. Pag taas niyan, bubuga dahil masyadong maluwang yung gap ng yan, dalawa ng housing na tinuro ko kanina at yung valve, yung butas. Maraming papasok, maraming kakainin dyan, pupunta dyan na hangin. Yan, pupunta po sila. Gamitan natin ng red. Dyan po sila pupunta. Yan. Paikot po yan kasi circle po yung yung tube po yung ating housing na pumasok dyan. Paikot po yan. Malaki-laking volume of air po yun. Then enough na po yun para mag-escape dito, lalabas dito, producing backfire and loud noise. Ganyan po, bubuga po dyan, pa forward or pa rear. Sa rear masyado natin na obviously na mararamdaman kasi nasa harap natin po yan, yan yung mukha natin sa harap ng swing na yan. So ganyan po, mami-minimize natin yan kung maikli, manipis lang o maliit lang yung gap sana supposed to be dyan, para walang hindi madidistribute na ganyan yung air punta dyan bago pupunta at tapaluin na po yung puwit ng ating projectile, mapapelet po man yan or slag. Ayun po, yun pong nangyayari sa masyadong maluwang. At the same time mga ka-enbas, nagiging dyan is tatango-tango. Tulad ng sinabi ko, tatango yung ganyan, meaning lalayo na po yung lapat niya sa ating, yung linapat nating tulad niyan, yung barrel.
Di ba nakalapat po dyan, dikit na dikit. Pag tumungo yan, ibig sabihin magkakaroon ng space. Space, then pub. Doon na rin siya bubuga. Okay, magbabackfire na rin dyan. And ayun, ang remedyo, ang simple fix po dyan is lalagyan po nila ng makapal na o-ring po dyan, yung malaki, yung makunat na o-ring. Tama naman yung niligay. Ito yung green FKM yata, kung di ako nagkakamali. Pwede rin yung nitril basta makapal. Nitril rubber po yung ganito. Meron pa isang klase ng rubber which is yung silicone, hindi niya kakayanin yan, mapupunit. Kung ganito lang ilalagay nyo sa ganitong kan, mapupunit po yan mga ka-NBAS. Ito, katagalan ng ginaganyan mo yung swing, naglo-load ka, diniplay mo na pupudpud hanggang mapupunit po sa lakas ng pressure, bubuga, mapupunit po ang ating o-ring. Yun ay isang problema. So problema yun, problema na yung backfire, loud noise, mapupunit pa ang ating o-ring. So yun yung unang napansin ko dito, kasi nagsabay sila kaya medyo malakas po yung backfire, sabay po sila. Okay, yung pangalawang napansin ko mga ka-NBAS, yung porting nya, yung housing, valve housing, yung pataas is 5.5. Ito po, 5.5 po yan. Tapos ito naman yung transfer port na pataas dun na papunta na dito sa o-ring or sa puwitan ng ating valve is 5. Yan, pumapasok po hanggang sa dulo. Yung 5, itong 5 na to, maluwang dito. Yan, malaki yung gap ulit dyan. So ibig sabihin mas mabunganga itong nasa baba, yung tataasan niya dito. Yun, masisilip yung butas dyan mga ka-NBAS. Na mag-clear. Pakita natin, may butas. Yung butas yun, transfer port or transfer hole. Yan, papunta sa taas. Yan. Mas maluwang yung bunganga niya dito sa baba compare doon. So, balik tayo sa drawing board para ma-explain natin kung ano bang nangyayari. So, dalawang problema na yun, or napansin natin yan, talagang malaki yung magiging problema. Ito, lumuwang to, di ba mga ka-NBAS? Lumuwang. Mas maluwang dito sa baba is 5.5. Exaggerated natin para ma-visualize natin maigi. 5.5 ang diameter ng dito sa baba, dito sa taas is 5.0 diameter. Ayun mga ka-NBAS. So 5 yan, 5.5 dito. May difference, may pagkakaibang 5. Yung pong yun, babanggahin ng hangin na yan. So balik tayo sa red pen na naman mga ka-NBAS. Babanggahin ng hangin na yan, yun etong side na yan. Dahil binanggan na niya yan, mga ibang hangin pupunta na dito. Maluwang na yung space dito, masyadong maluwang. Pupunta na sa harap or left or right. Pupunta na lang likod, babagsak. Kasi may binangga. Mayroon siyang binangga dyan. Then, ayun, maaalog din yung buong swing ninyo. Ayun, pupunta yung air, yung iba pupunta dun sa likod. So, magkakaroon to talaga ng backfire. So ano ang magiging simple fix natin mga ka-NBAS? Yung una, lalagyan natin ng makunat at malaking rubber. Susolusyonan natin yung medyo malaki yung space, yung gap. Okay na yon. Kung yung pangalawang fix natin dyan, na simple fix natin is gawin mo ring 5.5 ito. Etong nasa taas, nasasalo doon sa kwan, sa saglit lang po. O yan, etong 5.5 dyan, yung patas na yan, magiging 5.5 na rin yan. Tapos etong nasa baba, dahil 5.5 yan, magiging 5.5, ganyan yan. Magtatapat na po silang dalawa. Meaning, yung hangin natin na tumaas dyan, magsasama na sila yan. Kaunti na lang yung magpupunta dito kasi yung talim or yung lakas ng pwersa pataas na lahat, wala nang binangga. Do magkakaroon ng konti rito, kaya may o-ring tayo, magkakaroon ng konti lang naman. Pero mas maiwasan natin yan kung talagang maikli lang yung gap. Ayun yung gagawin ko po.
as upgrade and repair sa valve assembly ni sir. Ayun, kung nakita na ninyo, at least sana maunawaan ninyo at siguro mabivisualize na natin na talagang magkakaroon tayo ng backfire sa ating illustration. Okay, drawing pa lang po yan, kahit i-upload na sa actual yan, magkakaroon by experience po talaga ng backfire loud sound. Yung backfire dito sa taas natanggal na natin, offset, explain natin. Meaning ang goal natin is yung bore size, dapat correct yan. Ay, bore size, diba yan? Bore size, yan, check dapat yan. And sunod natin yung alignment, dapat correct yung alignment ng mga yan, alignment and bore sizing. Okay, para swak na swak po yung ating airflow. Yan po ay isang keyword na lang, sabihin natin key, sa manufacturing or producing or building, making your own PCB. Bore size, correct, dapat tapat ang mga yan. At yung alignment, yung key na sinasabi, keyword na sinasabi ko is yung saglit lang yung keyword natin dyan para maganda ang magiging yung focus mo sa paggawa ng receiver mo sa mga ganito, using yung mga yan is yung airflow, good airflow, ayun, good airflow. Ayan po yung keyword na dapat iniisip mo pag gagawa ka ng sarili mong unit later on, or magre-repair ka, or mag-aayos ka ng or mag-a-upgrade ka ng mga unit ng kaibigan natin, or yung sarili mong unit na nabili. Ito po ang focus natin, good airflow. Yan po, kung mayroon ka ganyan, kahit maliit yung plenum mo, I can say makakaproduce ka ng matlakas or mataas-taas na power ng iyong airgun, mga ka-enbas. Oops, 12 minutes na, balik tayo sa upuan, yun, sa table. So ayan, nalaman natin yung dalawa na na-discover ko na naman po dito sa lower portion ng wing, ng swing. At nalaman din natin yung mga simple fix. So alam na natin, di ba mga ka-enbas? Ngayon, idadagdag ko na rin yung ano ang another bad epekto or hindi magandang epekto pag pinahinayaan natin ito. Yung parang domino effect na naman po, na pag hindi natin pinansin yan, or okay na yan, mga ganong klaseng kwan natin, basta puputok, ganon. Domino effect nyan is unang-una po is yung power. Yes po mga ka-enbas, yung lakas. Ito yung sinasabi kong malakas, hindi yung hindi po yung malakas magbenta, malakas gumawa, hindi. Ang tinutukoy natin yung mga porting, airflow, yung tinulad na sabi ko sa board, airflow, yung lakas, magbibigay na class. Kung mayroon kang ganun kalakas na backfire, sigurado marireduce po yung ating power or muscle velocity ng ating unit. Pangalawa po dyan, apektado is yung consistency. Depende na yung leak backfire mo. Mayroong mas malakas na backfire, mamaya mas mahinang backfire, meaning yung pumupunta sa taas na pumapalo, yung hangin, pressure, pumapalo sa likuran ng anyong projectile, pellet man o slug, is hindi rin consistent. Meaning may time na medyo mas malakas, may time na medyo mas mahina kapag malakas yung backfire. Malakas pag mas mahina yung backfire. So ibig sabihin, hindi magiging consistent. Depende naman yung buka na naman ng o-ring. Siyempre kung bumuka yan ng mas malakas yung backfire niya, ibig sabihin na hindi consistent. Kung hindi consistent po dito, sigurado po tayong aabot na po yan sa accuracy. Yung accuracy nyo ay apektado. Alam po natin na si accuracy at si consistency laging magkasama po yan, mag-asawa po yan. Kung walang consistency ng kwan, walang accuracy talaga po, mga ka-enbas. So affected yung ating accuracy sa buong sistema. Okay, mangilan-ngilan lang po yan na domino effect nito, pero yan muna yung parang pinaka na napapansin or pwede kong ma-share
na obvious na maobserbahan natin later on. So ayan po, dalawa na yon nagsabay rito ngayon, kaya malakas po yung backfire dito sa portion nito, dito sa likod. Pupunta yung backfire dito pag ganun, kasi dito sa harap hindi natin masyado kasi babangga dyan. Dito malapit yung mukha natin dito, kaya feel natin yung backfire mga kayanbas. So yan, alam na natin yung anong mga simple fix, ano nga ba ang mga to, bakit nagkaka-backfire, saang portion dyan. At least alam na natin mga ka-ergan, lalo na sa mga baguhang tulad ko. Mula dito sa taas, nakita natin sa unang video, dito sa baba, yung ayan po, magsasama yung dalawa. Alam na natin kung anong gagawin natin. Alam na rin natin mga ka-enbas yung mga domino effect ng pag binabayaan natin or hindi natin ito inesikaso. Okay? So, kasali na yung irritation mo later on sa pag ganyan. Okay? Ang susunod, next natin dito is yung ating ang ating pag-bore size ng kanyang valve housing, valve stem assembly or valve assembly, papasok dito sa loob yung hangin hanggang po lalabas doon. At ito na naman yung ayusin ko, kasi ang request ni sir is if pwede daw mag power upgrade po siya. Okay, power upgrade. Medyo okay na po yung mga porting nito, pero as inayos natin sa taas, medyo mahina medyo, pero okay na po siya kung ang target lang naman natin is mga pellet ganyan. Okay lang naman po siya. Ayusin ko na lang tulad nga yung airflow na sinabi ko kanina, at medyo gagamitan ko ng ibang paraan ng Team NBAS, paraan po na para maging medyo okay, sabihin natin makaka-power upgrade yung unit ni sir. Ayun, yun po yung sinasabi ko, yung mahina, hindi yung mahinang gumagawa o mga lakang hindi, yun po yung kwan. Medyo na-interpret tayo, medyo na-misinterpret po tayo, I should say, na mahina daw. Hindi. Ito yung tinutukoy natin. Nahayaan na natin. Kasi ito ang gusto ng ating kaibigan, ang ating customer. Pagbigyan natin. Ganun naman tayo mga ka-NBAS, diba? Mga may problema, sinusolusyonan natin. Mga katanungan, sinasagot natin hanggang kaya po ng yung NBAS, okay, hanggang kaya po nating sagutin, sasagutin po natin ang mga yan mga ka-NBAS. Mag-enjoy tayo sabay-sabay sa Ergan adventure po natin, di ba mga ka-NBAS? Ayun, thank you.